Hindi po disrespect ang ginawa namin. Andito po kami sa Korte Suprema kasi nga nagpa-file kami ng kaso laban sa kanilang excess. Sila po ay tumatawid na po at lumalampas na ng kanilang jurisdiction. Nagpapatawag sila ng mga vloggers with the proposal na i-regulate kami. Anong sabi ng salikang batas? No law shall be passed abridging the freedom of speech. Hunger for power. It will divide the nation. Magkakasama po kami ngayon itong araw na ito para mag-file ng kaso ito. Kung po ang paniniwala namin na hindi makatulungan ang pag-conduct ng mga proceedings na ito ng Kongreso. Kaya dinutulog namin ito sa Korte Suprema. Opo, aware po ako doon sa direktiba ni Congressman Paduano na ipaaral daw sa Legal Department ng Kongreso kung maaari sila mag-file ng kaso ng disbarment sa akin dahil hindi ko daw nirespeto ang Kongreso. With all due respect sa ating mga kongresista, hindi po disrespect ang ginawa namin. Andito po kami sa Korte Suprema kasi nga nagpa-file kami ng kaso laban sa kanilang excess. Sila po ay tumatawid na po at lumalampas na ng kanilang jurisdiction. Nagpapatawag sila ng mga vloggers with the proposal na i-regulate kami. Anong sabi ng salikang batas? No law shall be passed abridging the freedom of speech. Now, sasabihin nila, may mga criminal cases naman that prevent certain things from being said. Totoo yan. Pero maliwanag kung anong ipinapakita na damage. And none of those laws are preempt you from speaking. Hindi ka pipigilan magsalita. Hindi siya prior restraint. At nakikita na maliwanag kung ano yung damage dito. So, with all due respect, of course, nire-respeto natin ang Kongreso bilang isang institusyon dahil ito nga ang gumagawa ng ating mga batas. Gayon pa man, they are also bound by rules. They are also bound by law. Hindi naman dapat ginagamit ang kanilang powers para mag-abuso sa ordinaryong mamamayan. Hindi rin po sila dapat pumapasok sa aming spheres. Kumbaga, para i-restrict kung ano ang pwede namin sabihin o hindi. Kung sila po ay nasasaktan, paumanhin po. Ngunit, gagamitin namin ang aming kalayaan para mag-criticize ang ating mga government officials, ang mga kawani ng gobyerno for the good of all in the name of public interest. After all, hindi ba yan naman talaga yung purpose ng ating freedom of speech? To check government. And as long as in good faith naman kami, then I don't see any reason why they should shut us up. And kahit sabihin nila na hindi nila kami pinipigilan o hindi nila kami tinatawag para pagalitan, clearly that wasn't the case today. Galit na galit sila and they are not abiding by their own rules. Hindi ba si Congressman Dan Fernandez na po nagsabi, may 2-strike rule pa. 2 beses na hindi makatarungang hindi pagpunta. Walang excuse, walang dahilan, yun po ay lalabas ang show cause order. Pero ngayon ay naglabas na sila ng show cause order kahit imbitasyon pa lang po ang binigay sa amin. So, of course, sasagutin po namin ito. Of course, naiintindihan ko yung galit nila. Pero yung galit nila should not transgress our rights. Kailangan fair pa rin sila. Ganito po kasi ang nakikita namin May imbalance. Sila na po ang may powers. Sila po ay public officials. Sila po ay may mandato. Sila gumagawa ng batas. They have the power of the purse. They have the power to cite in contempt. Mayroon silang parliamentary immunity under the speech and debate clause. Tapos kami, ang meron lang kami yung karapatan magsalita at magpahayag. Yun pa ba ay babawasan na? In spite of the fact na sila po ay malaki ang powers.
Diba? Doesn't it just make sense that those who have less in life should have more in law? At least sa kaso na ganito. So, yun po So, tingnan niyo po, marami rin pong media ngayong araw na ito at nagpapasalamat pa rin tayo sa mainstream media dahil kahit paan ay na-cover naman po kami ngayon. We're filing this case in the name of fair play. At yung mga medyo lang ako na natatawa na lang kami dun sa mga nagsasabing, natakot kayo? 39 po, more or less, out of the invited vloggers ang hindi dumating para idulog ang kaso na ito sa Korte Suprema. In fact, they cannot call us scared because it is far scarier to do this, to take the congressmen out of their safe zones, to take them out of their spheres of influence. And I am sure they're not going to be happy with this. But the point is, to protect our rights, yes, sometimes you have to break a few eggs to make the cake. So, malaking pasasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa amin at naniniwala dito sa ating pinaglalaban na yung rapidly diminishing democratic space kung saan tayo pwedeng malaya tayong magdiskurso, yun po ang pinoprotektahan namin ngayong araw na ito. We could just, have gone there, said some nice things and gone home. Pero hindi The fact that they're calling us at pinapakita nila yung kanilang power over us, the way that they had shown it to other personalities before who have sat in Congress as research persons, ang VP nga at saka ang dating presidente, tignan niyo kung paano nila kinwestiyon, kung ano yung attitude nila doon, kung sino yung binala nila doon para harapin sila. It was not intended to elicit information. It was intended to shame. It was intended to accuse. It was intended to show that they are powerful. So, in the name of fair play, sorry na lang po, pero sa Korte Suprema kami tumutulog where at least we can get a fair hearing. And I'm fairly sure na hindi lang po kami ang ganito. So, tinatawag din, sinasabi nila, bakit hindi maisog ang DDS? Excuse me, mas maisog pa ngayon dahil wala kaming takot na tumulog dito sa Korte Suprema. We know also how to gain an even footage. Hindi naman pwede na napaka-imbalance ng scale, di ba? Hindi naman pwede na nakaupo sila doon and they can dictate how we answer, what we're going to say. They can get angry at us. They can yell at us because they have done this before. They have, in fact, already made conclusions about us, made conclusions about and even targeted us just on this day, just for not showing up. Ano pa kaya pag nakaupo kami doon? What we need is to reassert that the power of the people is paramount. The interests of the public is paramount. We are not here to protect the already super protected. We are not here to give more power to the already powerful. We're here seeking a balance. Yung powerful po, ang ating mga kongresista, they do so because they are there by virtue of a vote of the people. Lang kakalimutan ang box tuli. Kaya po sila nakaupo doon dahil nilagay sila ng taong bayan dyan. So pag naman po nilang kakalimutan yung interest ng publiko. All we're asking for is a fair shake. All we're asking for is to be treated with the appropriate respect because they're already in the seats of power. Pwede ba naman yun na ang powerful na nila, pati yung sasabihin natin, pati yung paraan ng pagsasalita natin,
gusto pa nilang pulisin to favor them. Tama yung sinabi ni Atty. Topacio. This is class legislation because the real intent is to protect themselves from our criticism. Hindi na po pwede yan ganyan. It's the 21st century. We are fighting. And good luck na lang dun sa mga nagsasabi na takot. Takot? Kami nga po. We just changed the venue. So, here in the Supreme Court, we expect justice and fairness. So, doon, I'm not so sure. We have seen the examples of how they've handled resource persons and witnesses. Yun lang pagtrato nila sa ating vice-presidente na may mandato ng 32 million, sa ating dating Pangulo, maglalabas sila ng mga witnesses na haharap sa kanila at kung ano-ano ang sasabihin, ambush, na hindi pa rin tayo sigurado kung nararapat doon sa tema ng hearing. Ay nako. So, I'm sure galit sila. And nire-respeto ko yung mararamdaman nila. Siyempre, they did not expect this. It's okay. Nire-respeto ko yung feelings ninyo. I know that we will not be respected equally for how we feel about about our invitations. Pero, ganyan po ang demokrasya at ganyan po ang separation of powers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Muli, ikot natin. Nasa na yung na-file na? Dali. Na-file na? Ayun. So kasalukuyan, nire-receive yung aming petition dito sa Korte Suprema. Papasalamat din ako, ang daming vloggers din na lumabas ngayong araw na ito para sumuporta dito sa pinafile natin na petition. Para sa akin, okay, this is an opportunity for us to balance the scales.